Pang off-road ba na motor ni Motorstar ang hanap nyo? Baka ito si Motorstar MSX 150 SR ang para sa inyo. So, in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features, at syempre yung updated price niya ngayong buwan. Kaya naman tara, samahan yung ikutan ng motor na to. Let's go! So, first time kong makita to sa personal guys, si Motorstar MSX 150 SR the second. Actually guys, meron tong dalawang color variant. Aside sa red, meron din siyang color green. So, ito nga pala guys ay ang pang off-road na motor ni Motorstar. So, alam ko marami sa mga viewers ko na nag-aabang sa review nito. Kaya finally guys, ito na. So, before ang lahat, dito naman na tayo sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle is powered by 149cc, OHB, 4-stroke air-cooled, at meron siya 5-speed manual transmission, at meron siyang fuel tank capacity na 6.5 liters. So, hinahanap ko pa yung ibang details, guys, sa website, pero wala na ako masyado makita doon sa website nila. So, kung ano yung sinasabi ko dito, is yun lang yung information na nakita ko sa mismong website ni Motorstar. So, sa mga nagtatanong, this one is carb type. So, ayan, dito tayo sa front. So, pagdating sa looks niya, guys, makikita mo naman na syempre, nandito yung pagka-aggressive, pagka-modern ng kanyang itsura. Sa headlight, guys, ayan. So, white yung color ng kanyang cowling. Ayan, paint niya yan, glossy white. Tapos, pagdating sa kanyang lights, kung mapapansin nyo guys, naka-bulb type, pero naka-LED yung turn signal light niya. And pansin ko lang din guys, pagdating dito, naka-LED din siya. Ayan, para siyang daytime running light. I'm not sure, comment down below sa mga may owner nito. So, hindi ko na pina-activate guys kasi hindi naman siya naka-digital instrument panel. So, sa suspension guys, ayan, napamangha ako kasi naka-inverted na siya. So, kung dadalhin nyo ito sa mga lubak-lubak, makakasakayang spot na lang yung plane na suspension niya. Tapos, naka-reflectorized na din siya sa front guys, left and right for added visibility during your night ride. Tapos, kung mapapansin nyo, pagdating dito, may guard na din yung kanyang suspension para if ever dadaan nyo to sa off-road, hindi madali matamaan ng bato-bato. So, ayan guys, nakayanta siya, naka-spoke, tube type pa rin. Tapos pagdating naman sa kanyang gulong, naka-spike. Kasi nga pag off-road yung kanyang datingan. And ayan guys, tube type. Nakalagay dito tube type. So may interior pa rin siya sa loob. And meron siyang tire size guys sa front na 3.50 by 17. And lipat tayo sa kabila. Pagdating sa kanyang braking system, ginamitan siya ng single disc. Ayan, wavy disc brake and dual path piston brake caliper. So, napakaganda na po ng plane ng braking system niya sa front kasi naka-dual path na siya. And, pagdating sa side, ito yung itsura niya sa side, guys. Yan, kumpara dun sa mga na-review kong motor na pang off-road, medyo may pagka-bulky yung type nito, yung itsura nito sa personal. Kumpara dun sa ibang mga na-review ko na medyo manipis lang yung kaha niya. Then, dito, meron siyang sticker ng Motorstar, which is yung brand niya. Ayan, sticker din to, guys. Ayan, white papuntang gray. Tapos dito, syempre yung pangalan niya. And kung mapapansin nyo guys, pagdating dito sa kanyang upuan, medyo generous na yung seat niya, pero hindi siya ganun kalambot. Stiff lang siya. Tapos, ang nagustuhan ko din dito, pagdating sa upuan ng angkas, foamy na din. Makapal yung foam niya guys, pati dito. So, comfy na to, pag halimbawa, gagamitin nyo to pang araw-araw. No? Or imamaneho nyo to sa mga pang off-road na lugar. Tapos, dito guys, ito yung kayang engine, carb type. Tapos, may heat guard dito para hindi mapasok yung driver. And ito yung kickstart niya. So, for me, goods na hindi tinanggal yung kickstart para pag madisgarga ang baterya, may pag-asa pang mapaandar itong motor na to kasi nga may kickstart pa siya. Tapos, brake pedal, foot peg ng driver, foot peg ng angkas. And pwede may fold pag wala kang angkas. And sa tambucho naman, may guard na din. Ano yan? So, naka-chrome yan guys, maging yung exhaust end cap.
Yan, pamprotekta yan sa legs ng angkas mo. No, kasi pag once na tumatakbo or ma-under to, iinit kasi yan. So, tendency, pag walang ganito, mapapaso yung angkas mo. No? Ayan. So, balikan natin yan mamaya, guys. Dito na muna tayo sa handlebar. Pagdating sa handlebar, syempre, naka-naked siya. Tapos, ito yung kanyang, yan, yung kanyang grip. Aggressive din yung design. Ayan, kapit na kapit yung palm mo dito. Pag i-grip mo. Tapos, sa kanyang levers, naka-matte black, both left and right. And pansin ko lang din guys, no, pagdating sa side mirror niya, unique. So kita niyo naman, minsan lang makakita ng side mirror na ganito, makanto, no? So ayan, kakaiba yung side mirror ni Motorstar MSX 150S, no, both in left and right. So advantage guys na medyo malaki yung side mirror para kitang-kita mo talaga yung mga nakasunuran mo, no? Tapos yung buttons and switches dito guys, kill switch, activated, electric start. Sa left side naman, ayan, mayroon siyang park light, patay ng ilaw, high beam, low beam, tapos turn signal switch, tsaka yung horn. So, wala siyang pass light, guys. So, yan lang po yung mga button switches dito. Sa dashboard, naka-analog siya, guys. Information. So, nandito yung speedometer, odometer, fuel gauge, ayan. Tapos, meron siyang high beam, low beam, neutral, at turn signal indicator. Tapos, ito, guys, is yung gear indicator niya. Meron na din siyang key shutter. So, if ever ipapark mo to sa mga tataong lugar, ilock mo yan para hindi madaling mabutingting ng mga bata, no? Tapos, ito yung kanyang fuel tank capacity na medyo malaki na. So, makakaasa ka guys na sa long ride, eh, hindi ka na masyado mabibitin. 6.5 liters po yung kaya niyang i-full tank. Yan. So, aside nga pala sa red na paint, meron siyang glossy black dito na paint sa kanyang tangke. And dito guys, sa grab bar, pansin ko lang din, unique din yung design. Ayan. So, naka-silver siya guys. Maganda din yung pagkakamount. So, maganda din kasi yung design dito guys. Ayan, meron siyang rubber dito na nakalagay. Ayan, pwede ka maglagay dito ng mga gamit. Like bag. Pwede mo itali dito sa grab bar. Ayan. Tapos, pagdating naman sa kanyang turn signal sa likod. So, alam niyo naman, basta ganito, medyo fragile siya. So, prone siya sa sabit-sabit ng angkas. So, if I were you guys, pangalagaan nyo to kasi kita nyo naman medyo manipis lang yung kanya turn signal light. Pero modern siya guys, no, kasi naka-LED na siya. And then, pagdating sa tail, bulb type. Ayan, tapos yung kanyang plate holder. Ayan guys, nandito. Naka-reflector na din. And dito nga pala tayo sa gulong sa likod. Mayroon siyang malaking gulong dito sa likod guys. Syempre naka-spike pa rin yan. Na may 4.60 by 17 spoke type, tube type. Braking system is single disc brake with single pad piston brake caliper. Ang suspension na ginamit guys is monoshock swing arm suspension which is color silver. So yung monoshock niya guys, ayan o. Ganda, gold black combination. No? Tapos dito sa side, kabilang side. Ayan guys. So, nandito yung kanyang chain cover. Tapos foot peg ng, ayan, angkas. Meron siyang bukasan dito guys. Tapos dito guys, meron siyang decals dito na black and gray combination. And syempre yung pangalan niya na MSX 150S. Meron din pala kayong patayan ng fuel guys if ever hindi nyo na ginagamit. No? Para ma-reserve nyo yung fuel if ever hindi nyo naman siya ginagamit. So, sa side, ito yung view niya sa side, guys. Ayan. So, try natin yung upuan, guys. Walang nakalagay nito na seat height at saka ground clearance sa website ni Motorstar. Kaya, ayan. Ito yung kanyang seat height. So, ibibase ko na lang sa aking height, guys. Meron tayong height na 5'5". At kita nyo naman, abot natin siya, pero talagang naka-tiptoe tayo. Ayan, oh. Ayan. Suspension check. Medyo malambot naman. Ayan. Malambot yung suspension niya, guys. So, sa off-road talagang, ayan. Maganda yung rebound nito. So, ayan. Kung may height ka na 5'5", kagaya ko, guys, abot nyo naman. Tapos, napakadali din i-maneuver ng kanyang handlebar. So, madali rin siya isiksik, pero hindi ko siya nire-recommend, ano? So, ito yung itsura natin pag nakaupo tayo dito. So, kung mayroon kang taller height, advantage itong motor na to para sa inyo. Pero kung mayroon kayong shorter height, medyo mahihirapan lang kayo sa pagtungka dito sa motor na to. Yung nagustuhan ko sa kanya guys, pag upo ko pa lang, bumababa na yung suspension niya. So, masasabi mong malambot talaga yung kanyang monoshock suspension. Try natin yung kanyang suspension sa front.
Oy, lambot. Lambot din ng kanya guys, front suspension which is inverted na. Ayan Huh? Lambot. Ganda ng rebound guys. So for me, goods na goods ko kung ito yung bibilhin nyo. So ngayon naman guys, kung interested kayo dito, yung price naman niya yung ating pag-uusapan. So natapos na nga natin ikutan guys ang pang-offroad na motor ni Motorstar. So itong si Motorstar MSX 150 SR the second. Kung interested kayo, meron siyang updated price guys ngayong buwan na. And spot cash is 66,000 pesos if bibilhin nyo po ng cash. Tapos kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 7,500 at yung monthly sa 3 years guys na 3,195 at rebates na 400. So meron pa pong ibang bracket yan guys. 6 months up to 36 months. Pili na lang kayo dyan kung alin yung gusto nyo magiging monthly. So kung interested nga pala dito sa motor na to guys, ito ay available lamang sa Motorstar Panabo City Branch, Purok 2, Salvacion. So along the highway lang siya, in front lang siya ng Kailit Hospital. Anyway, lalagay ko na lang sa screen at sa description box yung full address, maging yung phone number nila para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So ano yung masasabi niyo sa motor na to guys? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2024? I-comment nyo nga sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!